Napansin mo na ba yung isang sitwasyon kung saan ang isang grupo ay punong-puno ng mga aktibidad? Oo, yung tipong walang bakanteng oras sa kalendaryo. Puro meetings, puro events. Tama. Tapos pagod na pagod yung mga miyembro. Pero kahit ganon, maaari pa rin silang makaramdam na parang nagkakawatak-watak sila. Yung feeling na ang daming ginagawa pero parang walang malinaw na patunguhan. Naranasan mo na ba yon? Nako, oo. At yan ang mismong gusto kong himayin natin sa malalimang pagsusuri natin ngayon. Kasi aalamin natin kung bakit nangyayari yan. Oo, lalo na sa mga abalang organisasyon o mga komunidad. Kadalasan kasi naihisip natin, kapag busy, matagumpay na agad. 'Di ba? Pero para mas maintindihan natin, gagamitin natin ang mga sipi mula sa isang napakabandang source, yung dokumentong may pamagat na From Activity to Alignment. Maganda yan. Ang misyon talaga natin sa paghihimay na ito ay intindihin kung bakit madalas nabibigo ang mga grupong ito, particular na ang mga simbahan or spiritual communities, na magkaroon ng malinaw na epekto. At kung paano natin maibabalik yung tinatawag sa dokumento na pagkakatugma ng misyon or missional coherence. Eksakto. Kaya para sa iyo na nakikinig, leader ka man ng isang komunidad, nag-aayos ng sariling prioridad o simpleng mausing alang kung paano nagtatagumpay ang mga grupo, napakahalaga nitong pag-uusapan natin. Kasi iba talaga ang pagiging abala sa pagkakaroon ng tunay na pagkakatugma, di ba? Sobrang magkaiba. Minsan ang pag-aayos ng problema ay hindi nangangahulugang paggawa ng mas maraming bagay. Parang ano yan parang pagtakbo sa treadmill. Paanong treadmill? Yung tipong maraming pawis, maraming galaw, hingal na hingal ka, pero kapag tumingin ka sa paligid, wala ka namang narating. Nasa isang pwesto ka pa rin. Ayon, magandang analogya yan. Tumatakbo ka, nakapako ka naman sa sahig. Kaya ang tanong ko agad, paano ba natin malalaman kung ang isang grupo ay gumagalaw patungo sa isang direksyon o sadyang gumagalaw lang ng walang patunguhan? Nakakabighani kasi yung sagot dyan sa source material natin. Nililinaw doon na ang pinakamalalim na hamon ay bihirang dahil sa kakulangan ng sigasig o passion. So hindi pala tamad ang mga tao. Hindi. Masipag sila. Ang problema talaga ay yung kakulangan ng tinatawag na coherence o pagkakaugnay-ugnay. Teka, paanong nawawalan ng pagkakaugnay-ugnay kahit masipag naman? Kasi parang nasasanay sila sa mga programang minanapan nila mula sa nakaraan. May mga mabubuting intensyon, oo. Pero sa paglipas ng panahon, lumalayo na sila sa tunay na layunin kung bakit nila iyon sinimulan. Parang nagiging matigas na nakagawian na lang. Correct, nagiging routine na lang na walang kaluluwa. Bigyan mo nga ako nung mas konkretong halimbawa niyan. Paano natin makikita sa totoong buhay yung lack of coherence na yan? Sige, isipin mo ang isang komunidad na ang sinasabing pinakamahalagang misyon nila ay ang pag-abot sa mga kabataan. Okay, youth ministry. Yan ang nasa mission statement nila. Tama. Pero kapag piningan mo ang struktura nila, yung budget, pati oras ng mga volunteers, 90% nito ay napupunta sa pag-maintain ng isang lumang building na hindi naman ginagamit ng mga kabataan. Grabe! So, puro meetings ng matatanda ang pumupuno sa kalendaryo? Yung disconnect. May kakulangan ng coherence. Gusto nilang abutin ang mga kabataan, pero ang buong makinarya nila ay nakaset up para mapanatili yung nakaraan. Nagbabangga ang teolohiya at aksyon. Tumpak, hindi tugma yung sinasabi sa ginagawa. Gets ko na. Kaya pala parang nasa treadmill. Gusto mong umusad pero ang makina mo iba ang ikot. Kaya ang unang malaking solusyon na inihahain ng teksto para makaalis sa pagkakawatak-watak na ito ay kailangan mong makita ang buong mapa. Ang buong mapa. Dito papasok yung konsepto ng pagmamapa ng ministeryo sa misyon, di ba? Oo, yung pagmamapa o mapping. Teka lang,
pushback muna ako dyan. Kasi yung salitang pagmamapa o mapping, hindi ba tunog korporasyon masyado yan? Oo, aaminin ko, medyo corporate pakinggan. Di ba? Parang business tool na pilit ipinasok sa isang espiritual na gawain. Parang nakakabawas ng pagiging sagrado. Valid yan. At inaasahan ng mismong dokumento na iisipin natin yan. Pero mahigpit nilang ipinapaliwanag na hindi ito hiniram na business tool. Paano hindi? Paggawayan ng org chart, di ba? Hindi siya simpleng gawaing administratibo o paggawa lang ng listahan. Ito ay isang napakalalim na espiritual na hakbang ng pagsusuri. Espiritual na pagsusuri. Paano naging espiritual ang paggawa ng mapa? Dahil ang layunin nito ay sagutin ng mga pinakapundasyonal na tanong. Sino tayo at ano ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos sa panahong ito? So hindi lang ito tungkol sa paggawa ng plano kung paano magiging masikat ang grupo? Hindi talaga. Tinatanong nito kung anong mga yaman, relasyon at kapasidad ang hawak nyo ngayon. Inaalis nito ang pagkalito para hindi maging alipin ng komunidad sa mga nakasanayang tradisyon. Okay. So parang itong pag-take ng inventory ng mga hawak mong tools. At kapag nakuha mo na ang kalinawan na yon, makakamit mo na yung missional coherence. Oo, magiging tugma na ang lahat. At kapag malinaw na ang iyong mapa, may isa ka pang marirealize Ano yon? na napakalaki pala ng misyon at imposibleng magawa mo ang lahat ng mag-isa. Ayun. Kaya mapipilitan kang tumingin sa paligid mo at humanap ng kasama. Eksakto. Dito napapasok ang kahalagahan ng mga partnerships o pakikipag-ugnayan sa iwa. Kasi kung mas malaki yung misyon kesa sa community nyo, kailangan mo talaga ng katuwang. Sinasabi nga sa dokumento, walang iisang grupo ang nakakakita sa lahat o nakakagawa ng lahat. Pero may panganib din dyan. Panganib sa partnerships? Oo, lalo na sa mga hindi sinusuring alyansa. Ipinapaliwanag ng teksto ang malaking pagkakaiba ng dalawang uri ng relasyon, mutuality at dependency. Mutuality. Yung pagiging magkatuwang. Laban sa dependency. Yung pag-asa sa iba. Tama. At mahalagang maintindihan natin ang pagkakaiba niyan. Alam mo, naisip ko rito, parang pagkakaiba yan ng pagbabayad ng isang buwanang subscription box kumpara sa pagbuo ng totoong pagkakaibigan. Paanong subscription box? Yung tipong magbabayad ka buwan-buwan, tapos may dumarating na package, binubuksan mo, tapos na ang transaksyon. Wala kang pakialam kung sino ang nagbalot nun, wala ring palitan ng kwento. Nako, napakagandang analohiya. Sa dependency, ganyan na ganyan. Transactional lang. Yung isang panig laging nagbibigay, tapos yung isa laging tumatanggap. Oo, at kapag ganyan, ang nagbibigay ay laging nasa posisyon ng kapangyarihan. Sila ang naguutos. At ang tumatanggap, sa katagalan, nawawalan ng inisyatibo. Parang namamatay yung kakayahan nilang tumayo sa sariling paa. Eksakto. Nasanay na silang may tagaligtas. Kaya ang kailangan natin ay mutuality. Ano ba ang itsura ng mutuality sa totoong buhay? Sa mutuality, may pantay na pananagutan. Pareho kayong natututo sa isa't isa at napapanatili ang dignidad ng bawat isa. Naalala ko tuloy yung isang kwento mula sa teksto, yung tungkol sa isang simbahan na sumusuporta sa isang malayong ministeryo. Oo. Yung nagsimula lang sa pagpapadala ng pondo, di ba? Tama. Nung una, nagpapadala lang sila ng cheque buwan-buwan. Parang transactional na, parang subscription box. At pakiramdam nila, ang layo-layo ng ugnayan nila doon sa tinutulungan nila. Pero nagbago yon nung sinuri nila ang mapa nila. Oo, na-realize nila na kailangan ng mas malalim na relasyon. Kaya sa halip na pera lang, nagpadala sila ng mga tao. Bumisita sila, nakinig sa mga kwento, at inaral yung mga hamon ng lokal na grupo, mga tinutulungan nila. Naging tunay na magkatuwang sila. Mula sa pagiging ATM machine, naging tunay na magkasangga. At para sa iyo na nakikinig, magandang pag-isipan ito. Oo, paano mo ba sinusuportahan ang mga charities mo? Subscription box lang ba ito o tunay kang nakikibahagi? Napakalaking bagay niyan. Ngayon, may malinaw na mapa na tayo, may magandang partnerships. Pero para mapanatili ito, kailangan ng matibay na istruktura. Dito napapasok ang pamamahala o governance. Ito ang magdadala sa lahat ng plano. Governance.
Dito madalas nagkakagulo ang mga tao. Totoo yan. Kasi minsan, iniisip natin na ang pamamahala ay kalaban ng espiritualidad o ng pagiging malikhain. Parang nakakasakal kasi kapag masyadong maraming rules. Pero ang totoo, ang pamamahala ang nagpapanatili ng kalusugan ng grupo. Sinasabi sa teksto na kapag walang malinaw na pamamahala, mabilis makapasok ang tinatawag na decision fatigue. Decision fatigue. Explain nga natin yan. Ito ba yung pagod dahil sa dami ng kailangang gawin? Hindi lang sa dami ng gawain. Ito yung pagod sa kakaisip kung paano gagawin ang gawain. Yung tipong, sino ba mag-a-approve nito? Saan kukuha ng budget? Oo, kada may bagong ideya magtatalo-talo pa ulit. Nauubos ang enerhiya ng mga tao sa pag-aayos ng proseso imbis na gawin ang mismong misyon. Nagiging maguluga. Pero teka, pushback ulit ako. Sige, ano yon? Hindi ba't ang paglalagay ng napakaraming panuntunan at pamamahala ay mismong pumapatay sa passion o pagiging kusang loob ng mga volunteers? Magandang punto yan. Kasi kung dadaan pa sa 3 komite bago makakilos, makakawalang gana, di ba? Oo. At tinatawag yan sa dokumento na bureaucratic drift. Yung labis na istruktura na pumipigil sa pagkilos. Kailangang iwasan yan. O, paano babalansehin yun? May ginamit silang makapangyarihang linya sa teksto. Sabi doon, ang misyon na walang pamamahala ay nagiging sigasig na walang katatagan. Mission without governance becomes enthusiasm without stability. Oo, maganda yung sigasig pero kung walang katatagan, guguhurin. Parang apoy na walang fireplace. Mabilis lumakas, pero mabilis ding mamatay at baka makasunog pa ng bahay kung saan-saan kumalat. Eksaktong ganyan. Ang pamamahala ang nagsisilbing fireplace. Hindi ito para kulungin yung apoy, kundi para magamit ito ng tama at hindi makasira. Ang kaayusan, ang mismong kapaligiran kung saan nagiging tuloy-tuloy ang mabuting gawain. Naalala ko yung kwento sa teksto tungkol sa isang grupo na mataas ang enerhiya pero mababa ang koordinasyon. Yung nagpatong-patong ang mga programa? Oo, ang daming bagong ideya, ang daming events. Tapos naglaban-laban sila para sa atensyon ng isang grupo ng volunteers. Nagkabanggaan ang mga schedule. At alam mo kung paano nila inayos yon. Hindi sila nagdagdag ng makapal na manual ng mga panuntunan. Anong ginawa nila? Huminto lang ang mga leader at nagbigay ng linaw. Nilinaw lang nila kung sino ang may pananagutan at kung paano ginagawa ang desisyon. At ang resulta ay hindi paghihigpit kundi kalayaan. Dahil kapag alam mo ang proseso, mas malaya kang makakakilos nang walang takot na magkamali. Tama. So ngayon, balikan natin. May mapa ka na, may magandang partnerships, at may malinaw na pamamahala. Okay, perfectly set up ng ang makina. Handa na tayong sumabak, di ba? Pero, paano kung hindi pa rin gumalaw ang mga tao? Hala, paano hindi gagalaw ayos na lahat? Kahit perpekto ang plano mo, maaari pa ring bumagsak ang lahat kung ang mga tao sa ground level ay hindi pa handa na kumilos. Dito napapasok ang tinatawag nilang kahandaan o readiness, yung puwang sa pagitan ng pag-alam at paggawa. Oo, sinasabi sa teksto na may 4 na dimensyon ng kahandaan: spiritual, relasyonal, organizasyonal at emosyonal. Gusto kong mang-focus tayo dun sa emosyonal na kahandaan kasi madalas nakakaligtaan yan Totoo, at ito madalas ang dahilan kung bakit pumapalpak ang plano. Kasi ang pagsunod sa bagong direksyon ay nangangahulugan ng pagbabago, at ang pagbabago ay palaging nagdadala ng takot. Takot saan? Takot na mawala yung tradisyon. Halimbawa, paano na yung nakasanayan naming 9 a.m. service? O kaya takot na mawala ng kontrol o pagkakakilanlan sa komunidad? Parang alam mong kailangan mong tumakbo sa marathon? Kasi nabili mo na yung mapa at yung sapatos. Oo, pero hindi pa handa yung mga kalamnan mo. Tama, hindi ka pa nagtitraining emotionally. Kapag pinilit mong tumakbo, mapipilay ka. Pero paano natin malalaman ang pagkakaiba ng simpleng pagdadahilan sa tunay na kakulangan ng kahandaan? Malalaman mo yan kapag sinubukan mong humakbang tapos nakaranas ka ng matinding resistensya. May kwento sa teksto tungkol sa isang simbahan na alam nang dapat silang lumabas sa community nila. Oo, ready na ang plano nila.
Pero nung magsisimula na sila, umusbong ang matinding takot mula sa mga miyembro. Nagalit yung iba. Minsan kapag ganyan, pipilitin na lang ng leader na ituloy yung plano, di ba? Bahala kayo. Ito ang gagawin natin. Natural na reaksyon yan. Pero hindi yun ang ginawa ng mga leader sa kwento. Sa halip na ipilit, pinili nilang huminto. Huminto sila, sayang naman yung momentum. Inihanda muna nila ang mga tao. Ang tawag doon ay formation before expansion. Paghubog muna bago ang pagpapalawak. Tinugunan nila ang takot at nagturo. Ibig sabihin, nakinig sila sa mga hinaing bago pumilit na umabante. Oo, at nang lumaon, kusang nawala ang resistensya. Naging kapanapanabik yung dating nakakatakot. Ang pagkaantala nila ay hindi pagkakabigo, kundi tamang paghahanda. Formation before expansion. Galing. So ngayon, kapag handa na ang mga kalamnan, paano na natin sisimulan? Dito tayo papasok sa huling tuloy. Mula sa konsepto patungong pagsasabuhay o ang mga actionable steps. Kasi kung puro lang tayo paghahanda, baka magamit na nating dahilan yung pagiging maingat para hindi na talaga kumilos. Parang paralysis by analysis. Eksakto. Kaya nagre-rekomenda ang teksto ng 3 praktikal na hakbang. Una, gumawa ng 90 araw na plano. Pangalawa, magtalaga ng malinaw na leader na may pananagutan. At pangatlo, magtakda ng follow-up review. Teka, dun muna tayo sa una. Bakit eksaktong 90 araw? Bakit hindi isang taong plano para mas malawak? O kaya isang linggo para mabilis? Dahil ang 90 araw ay sumasalamin sa natural na ritmo ng mga tao. Sapat ang haba nito para makagawa ng makabuluhang pagbabago. Pero sapat din ang ikli para hindi mawala yung sense of urgency. Tama. Kapag isang taon kasi, makakalimutan na yan sa 3 buwan. Ang 90 araw ay nagbibigay sa grupo ng tinatawag sa teksto na ritmo ng pagsunod. Ritmo ng pagsunod. Sprint, tapos rest, tapos review. Yung pangalawa, pagtalaga ng leader. Minsan kasi nagkakahiyaan kung sino ang magli-lead. Kailangan may malinaw na pangalan kung sino ang mananagot. At sabi sa teksto, ang pagbibigay ng pananagutan ay hindi pagiging bossy. Ito ay isang anyon ng pagmamahal. Na pagmamahal, paano yon? Kasi binibigyan mo ng kalinawan ang grupo para hindi sila maguluhan. At yung huling hakbang, ang review, ay para masuri ninyo kung ano ang gumana at ano ang dapat baguhin. Upang sa huli, gaya ng sabi ng dokumento, magkaroon tayo ng pagkakatugma sa halip na kalat, pagsunod sa halip na pagpapasikat, pamumunga sa halip na ingay. Napakagandang buod niyan. Kaya balikan natin saglit ang paglalakbay natin. Nagsimula tayo sa isang bugulong kalendaryo na punong-puno ng aktibidad pero parang treadmill na walang nararating. Tapos natutunan nating kailangan palang lumikha ng mapa para malinaw kung sino tayo. At dahil malaki ang mapa, kailangan natin ng magkatuwang na partnership, mutuality, hindi lang transactional na subscription box. Tapos, nagtatag tayo ng pamamahala bilang fireplace na mag-iingat sa misyon, hindi bilang pabigat. Kinilala rin natin na kailangang ihanda ang emosyon ng mga tao, formation before expansion, at sa huli, gagawa tayo ng 90 araw na plano. Alam mo, para sa iyong nakikinig, magagamit mo ito hindi lang sa organisasyon, kundi pati sa sarili mong buhay o negosyo. Purong ingay na lang ba ang ginagawa mo o tunay itong namumunga? Ang ganda niyang itanong sa sarili. At bago tayo maghiwalay, gusto ko mag-iwan ng isang makapangyarihang ideya mula rin sa teksto. Hindi tinatawag ng Diyos ang mga taong handa na. Hinuhubog niya ang mga taong nakahanda ang loob. Grabe ang bigat nun. God forms the willing. Hindi mo kailangang maging 100% na perfecto bago ka kumilos. Kaya para sa inyo, naghihintay ba kayong maging perpekto at handa bago kayo bumaba sa treadmill? O bukas ba ang isip nyo? Nahubugin habang humahakbang na kayo sa misyon? Pag-isipan nyo yan. Hanggang sa muli sa susunod nating malalimang paghihimay.